Bakit wala? Ay, ayaw tumunog Ayan, okay na. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Webes tayo ngayon. 8-8 ha? Ikawalo ng Agosto 2024. Sa ulo ng ating mga balita, Pangulong BBM tinabla ang Senado. Tuloy ang PUB modernization. Joint probe ng 4 na komite ng Kamara sa Pogo, EJK at illegal drugs. Walang halong politika. Dating Pangulong Digong, Senator Bato de la Rosa, inimbitahan na dumalo sa pagdinig. Ikalawang kaso ng plunder laban kina dating Pangulong Duterte at Senator Bongo, isinampa naman ni Trillanes. Kongresista ang kaalyado ng pamilya Duterte, gobernador ng Benguet na numpa bilang bagong miyembro ng Lakas CMD. Golden Boy Carlos Yulo tumanggap ng Congressional Medal of Excellence. Bombero patay naman sa sunog sa Quezon. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasalukuyan pong lumalaban para po sa posibleng ay nako, talo na pala tayo. Anyway, nakapag-uwi pa rin ho ng bronze medal si Nesty Petesio. Lamang na lamang, laki ng kalaban may mas matangkad yung kalaban. Anyway, mamaya kumaho tayo ng update mula kay Ivan. Sa detalye ng ating mga balita, kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Tuloy ang pagpapatupad ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Ito'y matapos na tablahin ng Pangulong Bongbong Marcos ang hirit ng mga senador na ipagpaliban muna ang implementasyon ng programa. Ayon sa Pangulong BBM, wala siyang nakikitang dahilan upang suspindihin pa ang programa dahil 7 beses na itong na-postpone. Paliwanag pa ng Pangulo, 80% na ng mga tsuper at mga operator ang nakapag-consolidate na, kaya dapat pakinggan ang saloobin ng mayorya. Noong nakarang linggo, nag-ain ng resolusyon ng Senado na nananawagan sa Department of Transportation na ipagpaliban na naman ang implementasyon ng PUB. Pinabulaan na naman ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na minadali ang PUB Modernization Program. Kaugnay ito ng resolusyon na nilagdaan ng 22 senador na naglalayong pansamantalang ipatigil ang implementasyon ng programa. Iginiit ng Pangulo, 7 beses na ngang ipinagpaliban ang modernization at kakaunti lang naman ang maapila na ito'y masuspinde. Ano sabi ng Pangulo? Ito ang sabi ng Pangulo. Sandali, naghahang The modernization has been postponed for 7 times. And those that have been objecting or have been crying out and been asking for suspension are in the minority. 80% have already consolidated. So paano naman yung 20% ang magde-decide yung buhay ng 100%? So, pakinggan natin yung majority. At ang majority, sinasabi, ituloy natin. So, that's what we will do. Yan po ang tinig ng Pangulong BBM na nagsasabing tuloy na ang PUB modernization. Dapat lang. Samantala, wala umanong halong politika ang isasagawang Quad Committee investigation kaugnay ng extrajudicial killings noong Administrasyong Duterte, iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o mga pogo at bentahan ng illegal drugs.
Ayon kina Antipolo City Representative Romeo Acop, Surigao del Norte Representative Robert H. Barbers at Manila Representative Benvenido Abante, walang kinalaman ang politika sa pinag-isang investigasyon ng Kongreso ng Quad Committee. Ang investigasyon ay isasagawa ng Committee on Dangerous Drugs na pinamumunuan ni Barbers, Committee on Human Rights ni Abante, Committee on Public Order and Safety ni Congressman Dan Fernandez at ang Committee on Public Accounts na pinamumunuan naman ni Congressman Joseph Stephen Paduano. Nauna nang sinabi ng mga mababatas na kanilang inimbitahan ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at si Senator Bato de la Rosa kaugnay ng gagawing investigasyon. Iniyag din ni Acop at Barbers na bibigyan ng pinakapataas na paggalang ang mga resource person kabilang sina Duterte at de la Rosa kung magpapasya silang dumalo sa pagdinig ng Kongreso. Itinanggi rin ni Barbers na ang investigasyon ng Quad Committee ay isang political persecution kundi ginagawa lamang ng mga mababatas sa kanilang trabaho upang maisaayos ng mga ahensya ng gobyerno at mga empleyado nito ang mga nagawang o lalong-lalo na yung mga gumagawa ng kalokohan at mga tiwali. 8 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. Iimbitahan nga ng joint investigation ang 4 na komite ng Kamara de Representantes sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bato de la Rosa upang magbigay linaw sa issue ng extrajudicial killings na ipinatupad sa war on drugs. Yan din ang pag-iral ng pogo at extrajudicial killings. Umarap sa media nitong Martes sina Congressman Barbers, Congressman Abante at Congressman Dan Fernandez kasama si Congressman Joseph Paduano at Antipolo City Representative Romy Acop. Sinabi nga ng apat na ang pagdinig o itong quad probe ay makasaysayan at kauna-unahang gagawin ng Kamara de Representantes upang mas maliwanagan ang magkakaugnay na issue ng 3.6 billion pesos na laga ng sinasabing nasamsam na mga illegal drugs sa Mexico, Pampanga, EJK ng Duterte War on Drugs, Pogo at mga pagkakasangkot ng mga opisyal ng mga taga-gobyerno. Sinabi din ni Abante na maraming tanong ang mga miyembro ng komite na si Duterte lamang ang makakasagot. Pangunahing misyon ng binuong Quad Committee ng Kamara de Representantes na makabuo ng iisang panukala. Isang panukala batas upang mapanagot ang mga nasa likod ng makapangyarihang sindikato na konektado naman sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO at kalakalan ng illegal drugs. Isimula na ng Quad Committee na binuo ng 4 na komite. Kasama dito ang House Committee on Dangerous Drugs, Public Order and Safety, Human Rights at Public Accounts. Ang investigasyon sa August 15. Sinabi ni Surigao del Norte Representative Ace Barbers, ang chair ng Committee on Dangerous Drugs, makasaysayan ang binuong panel dahil ngayon lamang magkakaroon ng 4 na komite na pinagsama-sama sa isasagawang investigasyon. Kinasuhan naman ang panibagong graft at plunder case ni dating Senador Antonio Trillanes, sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Bongo at iba pa. Kaugnay ito ng 16 billion peso Navy Frigate Acquisition Project noong nakalipas na administrasyon. Kabilang din sa mga respondents sina dating Defense Undersecretary Raimundo Elipante, dating Budget Undersecretary Christopher Lau at dating Navy Chief Admiral Robert M. Perdad. Ayon kay Trillanes, ginamit umano ng mga naturang opisyal ang impluensya upang paboran ang pribadong contractor. At nang pumalag si dating Navy Chief Vice Admiral Ronald Joseph Mercado ay tinanggal ito sa pwesto at nagtalaga ng bago. Nawawalan boses ni Trillanes. Samantala, may sagot naman si Senator Bongo, wala nang bago. Isa pang rehash accusation. Napaulit-ulit na lang, halatang nais lamang kaming pinturahan ng itim para siya ang pumuti. Another black propaganda, the traditional Trillanes. Ito ang naging reaksyon ni Senator Bongo sa ikalawang plunder case na isinampa ni dating Senador Antonio Trillanes laban kina Pangulong Digong, Senator Bongo at ilan pang mga individual kaugnay ng manoy manumalyang 16 billion peso Navy Frigate Acquisition Project. Ayon kay Go, hindi na dapat pang patulan ang akusasyon laban sa kanya
dahil pag-aaksaya lamang ito ng panahon at mas nanaisin niyang tutukan ng trabaho at magserbisyo sa Pilipino. Itinuturing ng senador ang panibagong plunder case na isang black propaganda dahil panahon naman na eleksyon at kailangan ng Trillanes na mag-ingay, magpasikat at kumita. Isang kilalang kaibigan at kaalyado naman ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang tumuluna sa Lakas CMD Party ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Pinangunahan ni Speaker Romualdez ang oath-taking ceremony ni Benguet Lone District Representative Eric Goyapa at Benguet Governor Melchor de Clasa. Sa 307 miyembro ng Kamara, nasa 103 na ang membro ngayon ng Lakas CMD. Si Yap na identified sa mga Duterte, partikular kay Congressman Pulong, simula noong 18 Congress, na noon ay isa sa mga kinatawan ng ACT-CIS Party List. Ayon kay Romualdez, ang pagdami ng mga miyembro ng partido ay nangangahulugan lamang na mas lumalawak ang suporta para sa administrasyon ng Pangulong BBM. O narito, nanumpa rin bilang miyembro ng Lakas CMD, sina Manila Mayor Hani Lacuna, Manila Representative Joel Chua, Isabela Representative Ed Christopher Go at dating Marikina Representative Miro Kimbo. Matapos makasungkit ng 2 gintong medalya sa 2024 Paris Olympics, ginawaran naman ng Kamara de Representantes ang gymnast na si Carlo Idniel Yulo ng Congressional Medal of Excellence, ang pinakamataas na parangal na ibinibigay ng mababang kapulungan sa mga natatanging Pilipino sa larangan ng sports, pagdinegosyo, medisina, agham at sining, gayon din sa kultura. Pinagtibay ng Kamara ang House Resolution 1864 na akda ni na Speaker Romualdez, Senior Deputy Speaker Don Gonzales, Deputy Speaker Suarez, Majority Leader Manix Dalipe, Minority Leader Marcelino Limanan, Senior Deputy Majority Leader Ferdinand Alexander Marcos, at marami pang iba. Ayon kay Speaker Romualdez, si Kaloy Yulo ang isa sa greatest Filipino athletes ngayon ng bansa na nagbibigay hindi lamang ng karangalan kundi 2 matinding gold medals sa Olympics. At ito'y napakalaking karangalan na kanyang hatid sa bansa. Nanalo si Yulo sa Men's Artistic Gymnastics Floor Exercises at Men's Vault Apparatus sa 2024 Paris Summer Olympics na nagpapatuloy sa Bercy Arena sa Paris, France. 14 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, mga misis! Amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho? Abay dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, I challenge you, subukan ang Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Sulit na sulit. Ayun. Sayang lamang pala si Nesty Petesio sa first at second round. Doon siya nadali sa third round. Andamayan po ninyo mga detalye. 3 individual arestado naman sa pagnanakaw ng bakal na pag-aari ng publiko sa Limay, Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37. Good morning, Danny. Kalaboso ang 3 individual na ang isa ay babae na nagnakaw ang mga ito na rehas na bakal na pag-aari ito ng publiko na naktuan ang mga ito ng mga nagpapatrolyang Barangay Tanod at PNP Limay sa Barangay Boulevard Street, Barangay Lamaw, Limay, Bataan alas 4 na madaling araw. Sa ulat ni Limay Chief Police Major Dennis Duran, ang mga naaresto ay kinilala sa mga alias Rochelle, 18, residente ng Barangay Pag-asa, Lamaw, alias Rachel, 18, babae, at alias Raymark, 20, kapwa-residente man ito ng Barangay Lucanin, Maribele. Sa ulat, habang nagpapatrolya umano sina Patrolman John Reden Guerrero na nakatalaga ito sa Compact Lamaw kasama ang mga barangay tanod sa lugar, nang makita nila sa akto ang mga sospek na isinasakay sa dalang tricycle ang mga rehas na bakal na pag-aari ito ng publiko. Agad ang mga itong nilapitan at nakumpiska sa kanila ang 5 peraso na rehas na bakal at tricycle na tatakrosi. Dinala ang mga ito sa Limay PNP kasama ang mga ninakaw na bakal at tricycle na gamit. At inihanda na ngayon ng PNP ang kakulang kaso na isasampal laban sa mga naaresto. Arrest 37, Danny Kumilang, DZRH, una sa Pilipinas,
una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny Kumilang. Maya pa kay kayo sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Samantala, 8 police station sa lalawigan ng Kalinga diniklarang drug-free workplace. Detalye ng balita mula Karamoy Gonzales sa RH41. Naimbag na bigat na Romy. Ganap na ngayong drug-free workplace ang Tabuk City Police Station at 7 municipal police stations ng Kalinga Provincial Police Office. Formal na iginawad ng Philippine Drug Enforcement Agency na drug-free workplace sa mga naturang police station sa lalawigan ng Kalinga. Nakatanggap ng Certificate of Confirmation at drug-free marker ang mga chief of police sa 8 police stations matapos masunod lahat ng mga itinakdang panuntunan ng Dangerous Drugs Board Regulation No. 13 Series of 2018 o establishments and institutionalization of drug-free workplace policies sa lahat ng tanggapan ng gobyerno. Ang declaration ceremony ay ginanap sa Camp 1 Duyan sa Bulanao, Tabuk City at sinaksihan at linahukan ng mga personnel ng Kalinga Provincial Police Office, Provincial Drug Enforcement Agency Kalinga, 1st Kalinga Provincial Mobile Force Company at National Support Units. Malaking bagay ang inambag ng 8 police stations ng Kalinga Provincial Police Office sa pagtatagumpay ng drug-free workplace program na bahagi ng bagong mukha ng kasalukuyang administrasyon sa kampanya laban sa illegal na droga. Ito si RH41 Robbie Gonzales para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Just Ignina. Lalaking nakipag-inuman bago matulog. Aba, hindi na daw nagising sa Lingayen, Pangasinan. Masantos siya kabasan ni Chika Amin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Bakit naman, Freddy Pajardo, Aris 38. Freddy? Nagtuloy-tuloy na ang mahimbing na tulog ng biktimang nakilalang si Alan Fernandez Tejada, 52 anyos, residente ng barangay Namulan, Lingayen. Sa ulat ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Amormio Sumini, lumilitaw sa investigasyon ng kanyang mga tauhan na nakipag-inuman ng biktima sa kanyang nakakabatang kapatid na si Daniel, 48 anyos, residente ng nasabing lugar. Dakong alas 10 ng umaga kamakalwa at 1:00 ng hapon kahapon, hinahanap ito ng kanilang ina na si Mrs. Estrelita Tejada, 73 anyos na kanilang kapitbahay. Dahil sa maghapon niya itong hindi nakikita, kaya tinungo ng ina ang bahay ng biktima kung saan mag-isa lamang ito sa kanilang tahanan at nakitang nakahiga ito sa kama at nang lapitan ay malamig na itong bangkay na dinala pa sa malapit na pribadong paggamutan, subalit idiniklarang dead on arrival na ng attending physician na si Dr. Joaquin Casipit. Sa postmortem examination ginawa ni Dr. Ferdinand Giang, ang Rural Health Officer 2, hindi naman kinakitaan ng anumang sugat sa katawan ang biktima kaya pinalalagay na inatake ito sa puso. Ito si Freddy Fajardo, Aris 38, tag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Ingat po kayo. Magandang umaga, Pilipinas! Binawi rin ang security detail ng 17 pang mga opisyal ng bansa bilang bahagi ng rationalization ng pambansang pulisya. Ayon kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, Binabibilangan ito ng isang cabinet undersecretary, isang gobernador, 3 bureau heads, 6 na mayor at 6 na barangay kapitan. Bukod dito, sinabi ni Marbil na may 27 dating mga opisyal din ng gobyerno ang inilisan ng bodyguard mula sa PNP, habang 7 dating kongresista, 57 retired police generals, 14 na dayuhang naninirahan sa bansa at 17 pang mga lokal na VIP. Sa kabuuan, nasa 373 police officer mula sa Police Security and Protection Group ang inalis sa kanilang binabantayang individual at nireassign sa National Capital Region Police Office. Dahil naman sa pagtaas ng kaso ng dengue sa Tacloban, fast lane inilagay na sa mga ospital. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad Jimmy. Fast lane itinayo sa mga ospital sa siyudad ng Tacloban, kasama na sa mga district health center dahil sa pagtaas ng kaso ng dengue fever. Pahay ito Tacloban City Health Office Chief Dr. Gloria Fabregas. Ang fast lane ay magsisilbi para mabilis ang pag-accommodate sa mga pasyente na may lagnat, lalo na sa mga bata, para mabigyan ng kukulang lunas dahil baka dengue na ito. Mula buwan ng Enero hanggang sa buwan na ito sa taong kasalukuyan
ay kay Dr. Fabregas 244 na tinamaan ng dengue fever at 3 ang namatay sa siyudad ng Tacloban, nasa 12 hanggang 14% na pagtaas. Binabantayan din ng City Health Office ang clustering cases ng dengue fever sa barangay 95 Kaibaan at San Jose sa naturang syudad. Mula dito sa DY Vilacson Radyo Tacloban, ito si Arstro Tito Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat, Jimmy Angay-Angay. Dadala naman si Senator Amy Marcos sa Adlauhan Barangay 2024 bilang bahagi ng selebrasyon ng Summer Day. Magsisilbing guest of honor at speaker ang Presidential Sister sa nasabing kasiyahan ngayong araw. Isa ito sa mga paraan ni Senator Marcos upang muling ipakita ang kanyang commitment sa pagsuporta sa pamahalang panlalawigan ng Samar at sa lahat ng mga Samareños. Una nang nagpahayag ng kalungkutan ng senadora dahil nahuhuli pa rin niya ang Samar kapag ang pinag-uusapan ay pag-unlad at progreso. Kabilang umano sa kanyang hangarin ang maiangat ang lalawigan gaya ng Ilocos Norte kung saan naibsan ang kahirapan. Natatandang patuloy na sinusulong ni Senator Amy ang pagpapalakas ng sektor ng agriculture, tourism at fishing industry ng Samar. Samantala, personal din ko kumustahin ang mambabatas ang mga waray-waray at aalamin ang mga pangunahing problema ng probinsya. Hindi naman isinasara ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang pintuan ito sa mas pinabuti, mas mahusay na bersyon ng online gaming sa kabila ng total ban sa Philippine Offshore Gaming Operators o mga POGO. Ito ang sinabi ni PAGCOR Chair at CEO Al Tenco sa deliberasyon kaugnay ng mga kontribusyon ng iba't ibang government-owned and controlled corporations sa mga proyekto at mga programa ng gobyerno habang dinidinig ang pondo ng gobyerno para sa House Committee on Appropriations. Ayon kay Tenco, ang instruction ng Pangulong BBM ay wind down ang operasyon ng lahat ng kanilang lahat ng mga POGO sa katapusan ng taon. Pero pinag-aaralan nila ang posibilidad na magkaroon ng isang uri ng upgraded version ng online gaming. Ginawa ng PAGCOR Chair ang pahayag matapos tanongin ni Northern Samar 1st District Representative Paul Dasa kung may pagkakataon bang natuto din ang gobyerno sa karanasan nito sa pamamahala ng POGO at saka i-apply ito sa kalaunan. Inihambing ni Dasa ang POGO sa software na sa kalaunan ay maaaring maging mas mahusay sa paglipas ng panahon. Bilang tugon, sinabi naman ni Tenco na ginagawa na nila ito bago pa man maglabas ng total ban ng Pangulo at ito ang dahilan kung bakit nabawasan ang POGO mula 298 na noong nakarang administrasyon ay 43 na lamang ngayon. Synchronized dredging operations sa major tributary rivers, epektibo na solusyon sa perennial problem ng baha sa Central Mindanao. Detalye ng balita mula kay Jun Dimakota, Karis 19. Assalamualaikum, Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Kailangan umanong kumilos ang lahat. Massive effort umano ang kinakailangan gawin ng mga probinsya at bayan-bayan sa Central Mindanao, partikular sa mga bayan within Ligawasan Marsh upang tuluyang makontrol ang pagragasa ng baha, ayon pa kay Maguindanao del Norte Provincial Governor Abdul Rauf Makakwa. Dahil sa pananalasa ng pabalik-balik na pagbaha na sumisira sa dandaang ektarya ng mga pananim, pag-apaw ng mga fishpen, pagkasira ng mga tulay at concrete highways, ganun din ang pag-aapaw ng tubig baha sa mga community na kumikitil na maraming buhay. Ayon kay Gob sa Makakwa, una na umanong nag-propose si BARM Chief Minister Ahod Alhaji Murad Ibrahim na simulan na nila ang malawakang dredging operation sa area ng BARM. Subalit, sa paliwanag ni Governor Makakwa sa ginanap na pulong ng League of Provinces of the Philippines, tinalakay niya ang posibilidad na hindi umano magiging epektibo na Maguindanao del Norte at del Sur o ang Cotabato City LGU lamang ang maglulunsad ng dredging operation, kundi kailangang kumilos ang nasa upstream towns bilang synchronized action na gagawing dredging operation sa mga tributary rivers mula Bukidnon, Cotabato Province, Davao Region, Sultan Kudarat at South Cotabato upang tuloy-tuloy umano ang excess water ng Ligawasan Marsh patungong Moro Gulf, kung kaya't kailangan din umanong nagpapatuloy ang massive tree planting sa mga kinalbong kabundukan sa Central Mindanao. Ang 220,000 hektar na Ligawasan Marsh na umaaktong catch basin ng bulto-bultong tubig baha mula sa nabanggit na mga probinsya ay nangangailangan umano na agarang rehabilitasyon ayon pa kay Governor Makakwa, or else mawawala sa mapa ang mga bayan sa bahaging ito ng Bangsamoro Region at ng Region 12. Kung pagbabatayan umano ang Mindanao River Basin Master Plan, layunin ng plano na i-restore ang historic landscape basin upang mapanumbalik ang malusog na anyong katubigan at
at kalupaan na may kontroladong daluyan ng tubig baha na hindi nakakapaminsala sa tao at sa kapaligiran. Mula sa Mindanao, RH19, June Di Makutak, nag-uulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sokran John, maraming salamat. Maganda umaga, Pilipinas! Magkano premyo ngayon ng Mahiwagang Tunog? 4 mil. 4 mil ang naghihintay na premyo sa Mahiwagang Tunog. Mahiwagang tunog! Ayan, dahil ngayon ay lucky day, 8-8. Gawin na nating 5 mil. 5,000 po ang naghihintay na premyo ngayong araw na ito sa ating Mahiwagang Tunog. Actually, marami na ang muntik-muntik ang makakuha. Oo. Iba lang yung prinsipyo ng P6 na binabanggit ng iba at yung iba naman mukhang basta hindi swak. Ayan, i-review nyo yung inyong mga sagot. Ha? Ang inyong mga sagot ay ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagdetext, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga magte-text naman, sa mga sasagot maya online, kinakailangang meron pong sharer badge. Ang pinakamalupit na clue, pagkatapos nyong gamitin yung item na ginamit natin, kung saan gamit na gamit yan sa katatapos na sa nagpapatuloy na Paris Olympics, ginamit din yan dun sa pa-contest ng PAGCOR. Ayan Clarex malinaw na malinaw Ayan kinakailangan mag-shield bath soap ka. Yan, mag-shower o maghugas ng inyong mga kamay gamit ang shield bath soap. Maganda umaga, Pilipinas! Mga misis, amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho? Abay dahil yan sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pamis, gumamit mo ng shield bath soap regularly. Unbeatable ang shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 1250 SRP. Kaya naman recommended ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, I challenge you, subukan ng shield bath soap, galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Aalamin ng Pangulong Bongbong Marcos kay two-time Olympic hindi naman two-time basta 2 beses nanalo ng gold medal. Kung ano ang may tutulong pa ng gobyerno sa para mas dumami pa ang mga medalist ng mga atletang Pilipino. Ayon sa presidente, kukonsultahin niya si Yulo bilang best person na tanungin sa mga ganong bagay dahil sa kanyang karanasan. Bukod pa rito, may hiwalay na pabuyang naghihintay din para kay Yulo mula sa Office of the President. Well, why not? Yeah, I don't see why not. He deserves everything that anybody is willing to give him. And actually, dahil may monetary reward na siya kung saan nanggagaling, ang talagang pagka nagkita kami, itatanong ko sa kanya, ano pa maitutulong ng pamahalaan para mas dumami ang ating mga medalists sa Olympics. At nadaanan niya lahat yan. He went to the Tokyo Olympics. He has now won his 2 gold medals in the Paris Olympics. At kung ano pa ang aming gagawin. Nagsorry na ang ina ng bagong sports hero natin na si Kaloy Yulo, si Ginang Angelica Yulo, kaugnay ng kanilang tampuhan. Sa press conference kahapon, naging emosyonal na humingi ng pamanhin sa kanyang anak si Angelica dahil sa kanyang naipost sa Facebook. Pag-amin ito, pagod at puyat din daw siya nitong mga nakalipas na araw dahil na sa kapapanood at pagsubaybay kay Kaloy. Habang hindi rin anya siya makatulog sa tuwa nang makamit ng anak ang 2 gintong medalya. Nilinaw naman ni Mami Angelica na hindi niya sinasabi na dahil sa pera sinasabi ito dahil sa pera at bukas pa rin niya ang kanilang tahanan kung nanaising bumalik ni Kaloy, may pera man siya o wala. Ama naman ni Carlos Yulo, itinangging pera ang dahilan ng hidwaan ng magnanay. Detalye ng balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Mahigpit na nagyakap ang mag-asawang Mark Andrew at Angelica Yulo, ang magulang ng 2-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo, pagkatapos magsalita ni Angelica sa harap ng media kahapon na kung saan ay humingi siya ng patawad sa kanyang anak.
dahil nga sa mga sinabi nito sa isang interview at ang ipinost nito sa kanyang Facebook account. Kaya taus-pusong at nagpakumbaba itong ina ni Carlos Yulo nang humingi ng pagpapatawad sa kanyang anak. Ang sabi pa ng ama ni Carlos, hindi na raw niya hinahangad ang pera ng kanyang anak. Ang tanging hiling lang daw niya ay magkaayos na ang mag-ina dahil mas masaya pa raw sila noong wala pa silang pera at hindi pa ganun kasikat ang kanilang anak. Ang sabi pa ng ama ni Carlos Yulo, hindi ang pera ang ugat ng hidwaan ng mag-ina, kundi ang girlfriend nito. Ang sabi niya, kung may kinuha silang pera sa kanilang anak, sana ay may kaya na raw sila. Hanggang ngayon ay nagkukommute pa rin daw sila at patuloy pa rin daw sa pagtitinda ang kanyang ina. Heto pang ilang bahagi ng pahayag ng ama ni Carlos Yulo. Sana kamo na sila. Daming commit na doon 11 weeks. Sana hindi, sana umalis na kami sa looban. Sana may mga account kami. Nag-4G kami. Wala nga kami, nagko-commit lang kami. Iyan ang pahayag ni Mark Andrew Yulo, ang ama ni Carlos Yulo. Iyon ang daw ang idinadalangin niya na sana'y maging kumpleto sila at makakasama nila ang kanilang anak kagaya ng mga nakaraang taon. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. 33 na makalipas ang alas 4 na umaga, pinagunahan naman ni Senator Christopher Bongo kasama ang Philippine Sports Commission sa pagbibigay ng suportang pinansyal sa mga Pilipinong atletang lalahok sa nalalapit na 2024 Paris Paralympics game naman ito. Personal na inabot sa mga atleta kasama ang kanilang mga coach ang financial grant ng Senado na nagkakahalaga ng ₱250,000, 500,000. Kabilang sa mga atletang nakatanggap ng tig 500,000, sina Pinoy athletes Gerald Mangliwang, Sandy Asusano, Ernie Gawilan, Angel Otom, Alain Ganapin at Agustina Bantilok. Magagamit ang nasabing halaga sa paghahanda sa kompetisyon ng mga ito upang matiyak na handa sila sa laban na isasagawa sa Paris August 28 hanggang September 8. Ayon kay Senator Go, mahalagang mabigyan ng pantay na oportunidad ang lahat ng mga atleta sa pagpapamalas ng talino o talento ng mga Pilipino sa buong mundo. Iginit pa nito na pinaghirapan nila ang bawat laban at anumang medalya na may uuwi nila, gold, silver o bronze man, ay karangalan pa rin sa ating bayan. Apela naman ng Senador taasan ang pamahalaan ng incentive sa matatanggap na mga ito dahil kakarampot lamang ang maliit na halaga kumpara sa hirap at karangalang dala nila para sa bansa. Maganda umaga, Pilipinas! At para ho sa mga sportsman, huwag natin kalimutan ang matagal ng kaayuda ng ating mga nasa larangan ng sports, ang family alcohol. Ayan, dalawa po ang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Proteksyon ng pamilya laban sa mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang-esports pa. Maganda umaga, Pilipinas! 35 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Ay, teka muna, may mahalagang anunsyong binibigay ho ang GCash. Pansamantalang ititigil ang serbisyo ng GCash sa mga susunod na araw dahil sa isasagawang system enhancement. Ayon sa GCash, 3 magkakahiwalay na araw gagawin ang system improvements. Isa ay nagtapos kagabi, August 7. Susunod naman ay sa August 9, bukas po yan. At ang huli ay August 13. Gagawin ito simula alas 10 ng gabi hanggang alauna ng madaling araw sa mga nasabing petsa. Kaya naman inaabisuhan ng GCash sa mga user nito na planuhin ang mga transaksyon bago mangyari ang naturang pansamantalang tigil serbisyo. Inalampag ni Vice President Sara Duterte ang PhilHealth dahil sa manoy paggamit ng pondo nito sa mga bagay na wala namang kinalaman ang kalusugan. Ayon sa kalawang Pangulo, imbis na mapangalagaan ng sektor ng kalusugan, maibsan ang gastusing medikal ng mga tao, tila mas pinahihina tuloy ito ng PhilHealth.
O narito nabatid na inilipat ang halos 90 billion pesos na pondo na sinasabing excess fund o hindi nagamit ang pondo ng PhilHealth pabalik sa gobyerno. Samantala, ayon naman sa ilang opisyal, makatutulong ito sa ekonomiya at iba pang sektor ng bansa. 37 makalipas ang alas 4 ng umaga. Ay, magandang umaga nga pala kay Dr. King Tan dyan po sa Lucena. Bumaba ng 1.62 million mula sa nating 2.11 noong Mayo ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho nitong Hunyo. Sa pinakuling datos ng Philippine Statistics Authority, naitala ang unemployment rate sa 3.1% itong June, mas mababa kumpara sa 4.1% noong Mayo at 4.5% unemployment rate naman noong Hunyo ng 2023. Bukod pa rito, tumaas ang bilang ng mga may trabaho nitong ding Hunyo, pumalo ng 96.9 employment rate o katambas ito ng 50.28 milyong Pilipino na may trabaho, mas mataas kumpara sa 95.9% noong Mayo. Ibinasura ni House Majority Leader at Zamboanga City Representative Jose Manix Delipe ang panukalang amyendahan ng konstitusyon upang mapalawig ang termino ng mga kongresista at gawin na 5 taon ang kasalukuyang 3 taon. Ang panukala ay nakasaad sa Resolution of Both Houses No. 8 na inihain ni Ilocos Norte Representative Angelo Barba noong Lunes. Ayon kay Delipe, ang Kamara sa ilalim ng pamumuno ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ay nagsusulong na maamyendahan ang mga restrictive economic provisions ng konstitusyon upang pumasok ang bansa sa mas maraming pamumuhunan. Sinabi ni Dalipe na suportado ng nakararaming Pilipino ang pag-amyenda sa economic provisions lamang ng konstitusyon. Batay sa survey ng Big Data Research Firm na Tangere, 6 sa bawat 10 Pilipino sumusuporta sa economic tsa-tsa dahil makalilikha ito ng dagdag na mapapasokang trabaho, oportunidad na magkaroon ng pagkakakitaan at magpapabilis sa paglago ng ating ekonomiya. Nagpahayag ng pag-adismaya ang leader ng Kamara de Representantes mula sa Mindanao kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng inilabas nitong pahayag para sa mga Muslim na ang tinutumbok na direksyon ay pagkakawatak-watak ng mga sektor sa bansa. Ayon kay House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Jong, bilang ikalawang pinakamataas na leader ng bansa, dapat mag-ambag si VP Sara para sa pag-unlad ng bansa. Nanawagan si Adjong sa lahat ng mga opisyal na gobyerno kasama si VP Sara na pagtuunan ng pansin ang mga responsibilidad nito. Sa kanyang mensahe sa mga kapatid nating Muslim, tinuligsa ni VP Sara ang Administrasyong Marcos sa mga ginagawa nito kaugnay ng disaster preparedness, pangkalusugan at pagpapatupad ng batas. Ipinagtanggol naman ni Adjong ang Pangulong Bongbong Marcos na natanggap umano ang kakulangan ng gobyerno at ito'y tinutugan na naman. Sinabi din ni Adjong sa panig ng Kamara de Representantes sa ilalim ng pamumuno ni Speaker Romualdez, patuloy na gagawa ng mga panukalang batas para sa kapakanan ng mga Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 4:40. May nga sa mga katuranda na sa Negros. 4:41 ang oras sa buong Kapuluan. Ay, para ho sa mga pambalik ng Pilipinas, huwag natin kalimutan. Huwag na bumili ng imported na tsokolate, mas masarap ho yung locally made na chocolate. Gawang lokal, pero ito ay taste and looks global. Tangerine Chocolate. Available sa 0919-0955-935. Katulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan, itinanim sa ilalim ng mga nyugan dyan po sa Quezon. Kaya ngayon ay nagpo-produce na sila ng mga high-value crops na katulad po ng kakao, yung kakao beans, para may process upang maging tangerine chocolate. Available po ang 10 variants ng tangerine chocolate ng mga raw materials ay galing din po sa ani ng mga magsasaka sa tangerinechocolate.ph. Ayan ha. Kaya sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin natin ang gawang atin. Sabi po ni Dr. Helen Tan, every time na bumibili ho kayo ng tangerine chocolate, pinalalakas nyo ang loob ng mga magsasaka, pinalalakas nyo ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate, gawang atin. Yan po ay brand ng mga magnaniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Maganda umaga, Pilipinas!
Samantala, Mark Anthony Fernandez hindi sinagot ang isyu ng sex scandal pero nagpasalamat sa pagiging pata sa kanya ng media. Parang bahagi naman yata ng pelikula yun except yung medyo mga obscene na part, mukhang promotional gimmick lang yun. Pero alamin natin ang report mula kay Morley Alinio. Morley, good morning. Gising ng showbiz, rampa na Pilipinas at long last sa tagal-tagal ng pakikipag-text at tawag ko rito kay Mark Anthony Fernandez, sumagot din siya. Kahapon, nagpadala siya sa akin ng video may kasama siyang girl sa isang motor, paalis daw sila. Hindi naman nagsalita si Mark Anthony Fernandez kaugnay ng kanyang iskandalo o sex scandal. Bagkus ay nagpasalamat na lang siya sa atin, Kuya Angel. Dahil sa mga ibinabalita natin, syempre nagpapasalamat daw dahil fair tayo sa kanya. Yun lang ang kanyang nasabi. Pero alam ba ninyo na parang feeling proud talaga itong si Mark Anthony Fernandez kahit sabihin pang nabuyang-yang ang kanyang pagkalalaki. Dahil aminin natin o hindi, aba, maraming na in love sa kanya ngayon. Dahil bukod sa gwapo, nako, may ipinagmamalaking chairman pala ang nasabing aktor. Gwapong-gwapo siya sa paningin ng maraming kabadingan, ng maraming kamatrenohan at syempre pa ng mga kababaihan. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Babu! Maganda umaga, Pilipinas! Thank you, Morley. Pumapangalawa na ang Pilipinas sa pinakamalaking nag-aangkat ng pork products sa Brazil. Sa tala ng Brazilian Association of Animal Protein o AMPA, umalo sa 84,279 metric tons ng produktong karne ang na-export na sa Pilipinas mula January hanggang June. Mas mataas ito ng 65% kumpara sa 50,922 metric tons ng karneng nailuwa sa Pilipinas noong 2023. Ayon kay Luis Roa, ang market director ng AMPA, dahil sa sakit na African swine fever na dumapo sa mga baboy, lumipat ang mga foreign supply ng karne ng ang Pilipinas. Nasa 53 foreign meat establishments na sa Brazil ang pinahintulutang mag-export naman ng meat products sa bansa. Patay ang isang bumbero sa naganap na sunog sa bayan ng Pagbilao sa lalawigan ng Quezon. Kinilala ng Pagbilao Fire Station ang nasawi nilang kasamahan na si Fire Officer 1 Marlon Atis, 25 anyos. Ayon sa pulisya, namatay si Marlon ng aksidenteng makuryente sa isang natunaw na live wire ng establishmento. Isinugod siya sa MMG Hospital sa karatig na Lucena City pero binawian din ang buhay habang ginagamot. Nabatid na sumiklab ang sunog dakong alas 5 ng umaga sa Pornobi Street sa barangay Santa Catalina. Nasunog sa apoy ang isang food stall at isang sari-sari store. Tinatayang nasa 100,000 piso naman ang mga napinsala. 46 na makalipas ang alas 4 na umaga, batiin ko muna yung pong mga estudyante ng Philippine Science High School. Abay, mantakin ho ninyo ang pambato ng Pilipinas ay namula po sa Philippine Science High School. Dali ay nahanap ko yung detalye para kumpleto habang tayo ho pinag-uusapan ni Paris Olympics. Alam pa ninyo na nagkaroon din po ng 56 International Chemistry Olympiad sa Riyadh, Saudi Arabia, July 21 hanggang 30. At ang Philippine team ay nagpakita din ng exceptional knowledge and skills at nakakuha ng bronze medals at honorable mentions. Congratulations sa ating mga participants pambato sa Chemistry Olympiad. Naglaban-laban po. Brightest young chemists around the globe para ipakita ang kanilang mga kagalingan pero hindi nagpahuli ang mga Pilipino. Nakadali ho ng bronze medal at iba pang mga parangal. Teka, asa na ba yun? Ayun, ayan. Ang kabilang ho sa mga nakakuha ng parangal, bronze medalist, sina Gelray Jules Pornan ng Philippine Science High School, Soc Sargent Campus. Congratulations
Kita ho ninyo, mga taga Mindanao din yung nananalo para yung mga boxer natin. Bronze medalist din si Rex Alfonso Reventar ng Philippine Science High School main campus dito po sa Quezon City. Honorable mention naman si Ogden Michael Javier ng Philippine Science High School main campus. At honorable mention si Jacob Emmanuel Sadora ng Philippine Science High School Central Luzon campus. Ang head mentor naman nila si Dr. Raymond Malabed mula po naman sa De La Salle University at head mentor nila si Dr. Ian Ken Dimson mula naman sa Ateneo de Manila University. Congratulations at maraming salamat din po dito sa ating mga mentors. Ganda Umaga, Pilipinas! Gagaling chemistry yung pinag-usapan nila. Ano yung pinaglabanan nila? Siguro pag yan naipursuho nila yung kaling karera sa larangan ng chemistry, mas marami pa silang matutuklasan. Katulad ng ginawang mahabang clinical trial po ng mga Hapon kung saan natuklasan nila na ang postbiotic na taglay po ng Ultabayo ay makatutulong para mapalakas ang ating immune system. Ang Ultabayo po ay pwedeng i-take natin 2 capsules bago matulog, sabi ho ng mga dalubhasa, pero anytime po pwede ho nating i-take ito. Ano nga bang Ultabayo? Ang Ultabayo po ang kauna-unahang postbiotic food supplement na nirekomenda ho ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administration. Ang Ultabayo, ang postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. At ang bawat kapsula po ng Ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya naman kayang-kaya nitong itaboy ang mga toksin sa ating katawan o sa ating sistema kapag ito po'y pumasok na sa ating katawan. Ang postbiotic, pag pumasok po kasi sa ating katawan, ay ina-activate yung commander ng ating immune system, yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. O kita ho ninyo, chemistry yan At yan po ang nagiging dahilan para maitaboy ang mga toksin sa ating katawan. Siyempre, pagka maganda tulog mo, magandang gising. Pagka magandang gising, magandang mood. Ayan kita ho naman ninyo, tuwing umaga, ang ganda ng mood natin. Kahit pa sabihin mong na-stress ka, napuyat ka, may mga kinakaharap kang problema sa buhay, dapat maganda pa rin ang gising. Pagharap ng salamin, sabihin mo, uy, ang cute mo today. Parang si Ivan lang yan, tsaka si Malu. Paggising nila, talagang in the mood para humarap sa mga panibagong paghamon ng buhay. Kung may mga katanungan pa ho kayo tungkol ho sa Ultabayo, mag-text ho kayo sa 0917-110-6580. Meron pong mga dalubhasang nakastambay dyan para sagutin ang inyong mga text. Available po ang Ultabayo sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang po ninyo na galing po yan sa Theoxis Health Ventures. Meron din po sapat na stock sa Mercury Drug, sa Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Sa panahon na matindi ang problema ng paghamon ng puyat, pagod at stress sa ating buhay, ang ating kasangga ang Ultabayo. Ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration, at ito po ay halal certified. Pero ang mahalagang paalala, ang Ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda Umaga, Pilipinas! At dahil ngayon po ay August 8, maraming salamat nga pala doon sa mga bumati ho sa atin, doon sa mga nagpaparating ng kanilang mga greetings. Alam ho ninyo, ramdam na ramdam ko na ako na 48 na. Lapit na tayo maging golden boy, parang si Kaluyulo. Maraming salamat doon sa lahat mga bumati. Your greetings are good. Kala nyo, itutuloy ko. Your greetings are good and it's really good. Nakakatuwa. Thank you. Teka nga pala, sandali lamang. Kasi ngayon din ho pala ay 61st anniversary ng isang malaking bangko dito ho sa Pilipinas. 61st anniversary ng Land Bank of the Philippines. Ayan, okay. Para naman matuwa si Ma'am Roda. Yan, habol natin RSTV yung
Greetings natin sa Land Bank of the Philippines. Sa lahat ng mga taga-Land Bank, ano ha? Magandang umaga. Lalo na yung mga kaibigan natin dyan sa Bohol Avenue, Land Bank Bohol Avenue branch. Happy anniversary. Ano ha? So mga taga-Kidapawan, ng mga taga-Land Bank din, magandang umaga sa inyo. Happy 61st anniversary, Land Bank of the Philippines. Magandang umaga, Pilipinas! Ayan. May papasaning malawakang water scarcity o kakulangan ng tubig ang sektor ng agrikultura sa Pilipinas. Ayon sa pag-aaral ng think tank World Resources Institute, tinatayang makararanas ng high degree ng water shortage ang Pilipinas pagsapit ng taong 2040. Naku, lunggit nito, ano ha? 2040, 2024 ngayon. Di ilang taon na lang yun, na? 2040, 16, tama ba? Ayban, o 2024 O 16 years na lang. Marami pa tayong magawa within 16 years. Pag nagtanim tayo ng kawayan ngayon sa ating mga bundok, marirejuvenate natin ang mga bundok natin para magkaroon ng kakayahan na mag-hold ng tubig. Mahaba pa. Kung 2040 itong projection. Nasa ika-57 pwesto ang Pilipinas sa most water-stressed country in 2040 mula sa kabuuang 167 countries sa buong mundo. Ayon sa World Resources Institute, ang sektor na pinakamaapektuhan na magiging water shortage ay ang sektor ng agrikultura na siyang isang malaking bahagi ng ekonomiya ng bansa. Iniskura ng mga bansa ng 0 hanggang 5 kung saan ang mas mataas ang mas delikado sa water shortage. Nakakuha dito ng total score na 3.0 o high level of water stress ang Pilipinas at sinabi ring 3 specific sector ang pinakatatamaan dito kabilang ang industrial, domestic at agricultural. Samantala sa parehong pag-aaral, 8 bansa naman ang nakapagtala ng score na 5 out of 5 o extremely high water scarcity by 2040. Ayan, at least wala dito ang Pilipinas. At least nandun lang tayo sa critical. Pero yung matindi na, extremely high ang kategorya. Bahrain, Kuwait, Qatar, San Marino, Singapore, United Arab Emirates, Palestine at Israel. Pero sa bagay, ngayon pa lang marami na mga disyerto itong mga lugar na ito. Pero magugulat ka sa Israel, malawak yung kanilang agrikultura kahit na mga disyerto kasi nga na i-convert nila. Yung mga lugar na ito, bihirang magkaranas po ng mga pag-ulan. Tayo dito sa Pilipinas, mas mahaba ang wet season kaysa sa wet. Di ba? Kaya maganda ho yung move na ginagawa ho ng Pangulo na pasiglahin ho ang palakasin ang ating mga water sources, lalong-lalo na yung water impounding. Napakahalaga ho na i-impound natin ang mga tubig natin, lalong-lalo na yung tubig baha. Okay, sa makaperwisyo, pakinabangan na natin. Magandang umaga, Pilipinas! Mga Dorplay to, maraming salamat. Mayor Senny Mendoza, magandang umaga po sa inyo. Thank you. Gayon din kay General James Brillantes. Lander case, kaugnay ng pagbili ng Philippine Navy ng frigate laban kina dating Pangulong Digong Duterte at Senator Bongo. Propaganda lamang ayon sa Senador. Detalye mula kay Raymond at Paasa, Res 28. Raymond, good morning. Bahagi lamang ng black propaganda ang inihain na kasong plunder ni dating Senador Antonio Trillanes laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Christopher Bongo. Ito ang deklarasyon ni Senator Go bilang tugon sa aligasyon na pinagkakitaan nila ang ginawang pagbili ng frigate o malaking barkong pandigma ng Philippine Navy. Giit ng Senador, malapit na naman ang eleksyon kaya't may mga gustong magpasikat at gustong kumita. Mismong Senado nang nag-imbestiga noon sa issue sa pagitan ng Senate Committee on Defense at wala man umanong napatunayang anomalya. Recycled at rehashed issue umanong mga ito dahil lamang sa politika na walang ibang layunin kundi siraan siya at si dating Pangulong Duterte. Ganun pa man sinabi ni Senator Go na welcome ang kaso laban sa kanya upang matuldukan ng usapin at ang ating mga kababayan na ang siyang huhusga. Ito si RH28 Raymond Advaz nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond. Ay happy 38th anniversary din pala sa WL Foods. And
ini-enjoy nyo yung masarap na Sam's Coffee, ano ha? Galing yan sa WL Foods, ha? Na nagdiriwang din po ng kanilang 38th anniversary ngayong buwan. Mr. William Lim, happy 38th anniversary. At paalala ho natin sa mga taga Central Luzon, mga taga Metro Manila at mga kalapit na lawigan, tuloy ho yung alok sa atin ang pinakamura na ready for occupancy unit sa housing industry. With easiest term, 5% lamang down payment, 20 pang gives. Yan po yung mga proyekto ng West Coast Realty sa Severa Mabalacat, Severa Bacolor at Samira. At ito pa rin ho ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Abay, kung kayo bibili dito, yung township, sabi ni Malu Cabral, based on experience niya, talagang hindi basta-basta binabaha. Kung magkaroon man ng pagtaas ng konting tubig, agad-agad din hong nawawala dahil nga sa maganda ang drainage system. Ayan, ha? Napakalapit lamang po nito sa Clark International Airport at Clark Economic Zone at nasa loob po ng township ang simbahan, ang tawag dito munisipyo, palengke at iba pang pati eskwelahan, no? Tsaka pati yung mga department store, groceries na din ho mismo sa loob po ng township. Kaya ano pang iniintay ho ninyo para sa kawalan ng problema sa traffic? Bumili ka ng bahay sa loob po ng township, katulad po ng Samira, Severa Bacolor at saka Severa Mabalacat at saka yung Severa Prestige. Ito pa rin ang pangarap magkaroon sa sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Ayan, ha? At kung ngayon pala kayo bibili, may chance pa kayong manalo ng bagong kotse. Ayan, tawag na ho kayo doon sa number, doon ho kayo mag-inquire for more information. Bago ng bahay mo, bago pang kotse mo. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Isang minuto na lamang bago mag-alas 5 ng umaga. This time check is brought to Media Group. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Balik tayo sa mga balita. Ikinalugod ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pagtaas ng bilang ng mga Pilipino na sumusuporta sa kanyang administrasyon. Kaugnay ito ng pinakahuling Octa Research Survey na nagpapakita na tumaas ng 36% itong Hunyo ang mga Pilipinong tiwala sa kanyang liderato kumpara sa 31% noong Marso. Pinakamataas sa Marcos supporters ay mula sa National Capital Region, umabot ng 43%. Ang pinakamababa naman sa Mindanao na nasa 25%. Ayon sa Pangulo, ikinatutuwa niyang malaman na nagsisimula ng maunawaan ng tao ang nais niyang gawin sa pamahalaan at tinitiyak niya na tuloy-tuloy ang mga hakbang na ito ng gobyerno. It is nice to know that people are beginning to understand what we're trying to do. And I think that may be because we really don't, hindi kami nagde-decide dahil para sa magandang survey. Nagde-decide kami para pagandahin ang buhay ng Pilipinas. Kaya tuloy-tuloy yung parang nangyari. Samantala, alamin muna natin ang lagay ng panahon mula kay Benny Estrella mula sa Pag-asa. Benny, good morning. Naputol si Benny. Nangako naman ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na walang maiiwang magsasaka sa plano ng gobyerno na i-modernize ang sektor ng agrikultura sa bansa. Inihig ito ng Pangulo sa pangunguna niya ng turnover ng 148 na mga bagong heavy equipment sa National Irrigation Administration Regional Office sa Mexico, Pampanga. Ayon sa Pangulo, tinitiyak niyang kaisa ang ng mga magsasaka ang pamahalaan sa pagpapatupad ng kanilang mga pangarap. Patunayan niya dito ang nabanggit na turnover ng halos 800 million pesos na laga ng bagong excavators, trailer trucks at mga dumpers na bahagi ng second tranche ng repleting program ng National Irrigation Administration. Nais naman daw ng Pangulo bilang sukli ay ang patuloy na pagpupursige ng mga magsasaka sa kanilang trabaho. Alamin natin kung kaya bang magsaka pa rin ang ating mga magsasaka ngayong panahon na ito ng tag-ulan.
Ka Benny, magandang umaga. Si Benny Esterehan ng Pag-asa. Benny. Good morning po sa inyo, ganyan din sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po ay wala na tayong minomonitor na low pressure area dito sa Hilagang Silangan po ng Batanes. Bagamat yung isa pang weather disturbance, ito po ay bagyo na si Tropical Storm with International name Maria ay nasa labas naman po ng part, papalayo rin ng ating bansa. Wala rin po itong direct effect sa anumang panig po ng ating bansa. For now, yung habagat or yung mahinang southwest monsoon ang nakaka-apekto po dito sa may northern and central Luzon. Nagdadala ito sa ngayon ng kalat-kalat na mga pag-ulan at mga pagkilat-pagkulog over Ilocos Region, Zambales, and Bataan. Mayroon ding epekto na manakanakang mga mahina hanggang katamtamang ulan dito sa natitirang bahagi pa ng Central Luzon, sa may Cordillera Region, plus Cagayan Valley. And sa Metro Manila naman, down to Southern Luzon, Visayas, and Mindanao, bahagyang maulap hanggang maulap pa rin po ang kalangitan. As early as this morning, may chance na rin po ng mga pag-ulan dito sa bahagi po ng Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, and the other parts of our country pa mataas ang chance muli ng ulan pagsapit ng hapon hanggang gabi. And so far, wala rin po tayong nakataas na gale warning, so papayagan naman pumalaot yung ating mga kababayan na nangingisda sa ating mga baybayin. Yan mga latest mula dito sa weather forecasting po ng Pag-asa. Balik po sa inyo. Maraming salamat. Si Benny Esterehan mula po sa Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! At saan man po ang lakad natin ngayong araw nito, huwag kalimutan, magbaon po ng proteksyon laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family, 70% ay isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improve alcohol, yun po yung mabangong isopropyl alcohol na gamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya rachimok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! National Sports Academy. Ayan. Alam niyo ba, meron na tayong National Sports Academy. At kasama natin si Coach Emil Bong Arroyo, Senior Technical Assistant Sport ng Office of the Executive Director. Coach Bong, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, magandang umaga Pilipinas. Ayan, thank you for joining us, Coach Bong. Alam nyo, nagulat ako nung malaman ko the past few weeks na meron na pala kayong mga ongoing na pala yung mga klase. So, what happens? Yung bata na nagpumapasok dyan, dinidevelop yung kanyang skills sa sports, at the same time, hindi nako-compromise yung kanyang pag-aaral. Tama po kayo, eksaktong ganun na nga ang National Academy of Sports. And gaano karaming estudyante po ninyo? Ngayon po ay we have around 230 students po in 7 sports. Ano yung mga sports na yun, Coach? Ayan po, we have these focus sports are individual Olympic events. So meron po kaming aquatics or swimming, athletics or track and field, badminton po. We have table tennis, gymnastics, taekwondo, and judo. Oo. Yung 7 focus na ito, paano ho pinili yan, Coach? Actually, 8 po yung focus sports, no? Yung weightlifting yung pang-8. No? So, ang Board of Trustees ng NAS ay tumulong sa pag-direct sa amin kung ano yung mga sports na pipiliin. So these are all, as nabanggit ko kanina, Olympic events, and they are individual sports or dual sports. Meron silang chance for dual events. And in the last around 32 years or 8 Olympic cycles, ang Pilipinas po ay nakapagpadala ng representation in these sports. No? Ibig sabihin, nag-qualify sila for Olympics. No? So, it's a good mix. No? Yung ating athletics and aquatics are considered mandatory events sa international competition. 2 po yung ating racket sports. Nabanggit ko, badminton and table tennis. 2 po yung ating martial arts, yung taekwondo and judo. At 2 po yung other
sports natin na kung saan nakakuha ng gold medal ang Philippines in the last 2 Olympic Games. Of course, golden boy Carlos Yulo in gymnastics, and then Heidelin Diaz sa weightlifting po. Oo. Wala sa boxing, ano ha? May Di boxing pa ba namin kayo? include yun, no? So we had to start somewhere, no? At inumpisa namin to when NAS was written into law noong June 9, 2020. And we just opened classes noong July 29. Bago lang! Bago lang kayo nag-umpisa. This year lang. For this school year. We are actually already on our 4th school year. So we now have grade 7, 8, 9, and 10. Wow. Teka muna, paano nyo pinipili ang inyong mga estudyante, Coach? Thank you po. So, like all schools, meron po kaming admissions cycle and admissions period every year. So we have our admissions team that goes out on a national search. Ang tawag po sa search na ito ay NASCENT SAS. National Academy of Sports, or NAS, annual search for competent, exceptional, notable, and talented student-athlete scholars. So lumilibot po kami sa Pilipinas, sa bawat region, to spread the word about the National Scholarship Program available to all Filipino student-athletes. So, bukod doon sa search, pwede ring mag-enroll sila kung piling halimbawa ng magulang gifted yung bata, exceptional, ano ha? Pwede silang pwede silang mag-apply. Bakit Yes, what about yung mga palarong panbansa? Pinupuntahan ho ninyo? Opo, nandun kami sa mga national games like Batang Pinoy and palarong bansa, and we coordinate with the organizers to allow us to have a booth para mabigyan namin ng mga brochures and info materials yung mga estudyante. In fact, in the recently concluded palarasa sa Cebu City po, the Department of Education granted NAS, we were considered the 18th delegation. No, we have 17 regions, and then the NAS was considered an 18th delegation. So nakapagpadala rin kami ng aming mga student athletes to compete in the palarong pambansa representing National Academy of Sports. And ilang gintong medalya naman ang naiuwi from that palaro? We had around 8 medals, no? Wow. 1 gold medal, I think around 2 or 3 5 silvers, I think, or 2 or 3, and then 1 or 2 bronze medals. So mga 8. We had a small contingent of athletes na tandaan mo, hanggang grade 9 pa lang yung estudyante namin when we joined the high school edition, and now we have of course welcomed our grade 10 students nung start of classes lang itong July 29. Paano nyo binabalance, Coach, how much time ang dedicated para sa academics and how much time para sa paglalaro? Kasi ang sabi ng mga Chinese athletes, Chinese coaches, ang sa kanila daw 12 hours a day talaga ang rigid training para maging magaling na atleta ang isang manlalaro. So, diyan ho naman siguro, hindi naman siguro 12 hours. Hindi naman po, pero we consider our approach to be holistic para sa bata, no? So that we balance yung kanilang desire to have intensified training and improve and develop in their focus sport while ensuring that their academic needs are met, no? So ito po ay parang an integration of sport and education. It's a very exciting structured coupling dito sa institution ng NAS. And they have their regular classes. We have our teachers. Mabuti na rin nag-umpisa kami nung pandemic, no, where the mode of instruction ay hybrid o kaya distance education. So nakapag modular classes yung mga bata, no, throughout all of the different high schools across the country. Kami rin yung NAS. So that when we now had face-to-face, they now can have a combination of face-to-face classes
and those modalities dun sa mga pwedeng payagan ng Department of Education. So since the directive now is for all face-to-face, no, since I think November of last year, kami po ay kasalukuyang sumusulat at nag-a-apply sa Department of Education para makakuha kami ng option to continue providing alternative and distance learning kung ang mga atleta ay merong extended periods of training or competition outside of the classroom. Oo, Coach. Paano nga palang pagkain? Alam mo, nakakaingit na, napapanood ko yung video. Yung amenities nyo, pang Olympics, ha? Oo, very nice facilities. Talo yung amenities ng kasi sa France ngayon, ang daming nagrereklamo na folding bed lang pala yung pinrovide sa kanila. Eto, bongga yung mga kwarto. Oo, lupit. Kami po ay napakaswerte, no, that in partnership with BCDA, ang location ng National Academy of Sports ay dito sa Nuclark City in Capas, Tarlac, kung saan ginanap ang Southeast Asian Games ng 2019. So we have access to the SEA Games facilities at yung aming temporary dorm is the Athletes Village. Wow. Yung ginamit ng mga atleta and yung SEA Games. No? And we have 3 divisions that work very closely together. Ito po yung aking academics or AACISD division, and then we have our sports, mga coaches namin, and then the 3rd division, which is a very big group, is also ang aming student athlete support services. So nandyan din yung aming nutritionists who watch over the meals and the meal plans of our students. At andito rin yung aming mga physical therapists, guidance counselors, nurses, dormitory managers, and parents. So itong student athlete support services is an integral part of our holistic approach. Alam mo, tumatay balahibo ko habang pinanonood ko yung mga bata. Oh. So, thank you, sir. Coach, alam mo, nakakatuwa that hindi naman pala imposible na madagdagan pala sa darating pang panahon yung mga medalyang nahakot na ho ng ating mga atleta. Sabi nila, nanalo wala pang support ng gobyerno. Eto, hindi na po. Baliktad na. Okay? Makikita ho natin mga bata ito na soon po pwede na hong ilaban din ho sa Olympics. Pwede na rin ho mag-qualify sa Olympics. Kaya lang, Coach, 200 pa lang kamyo yung estudyante nyo. Dadagdagan pa yan? Apo. Yes po. We average around 60 to 70 students per year. Per year. So we expect after this school year, we have around, I think, 90 new students. No? So ano around, Coach, ano yung 230. So I think in the coming years, we anticipate the same increasing numbers para mabuo namin ang pati yung senior high school. No? So yung grade 10 namin ma-elevate sa grade 11 and then in another year maging grade 12 na po sila. Anong entry level? Grade 3? Grade 4? 7 po. Grade 7. Grade 7. We are a secondary school. So the law that created NAS to be a high school. So from grade 7 hanggang grade 12 po, junior and senior high school. Pero ang entry point ng NAS po ay grade 7. So makikita nyo na napakabata ng aming entering batch. No? Sila ay graduates ng grade 6 or elementary school. Generally, they're about 12 years old. 12 years old. When they enter. Opo. And then when they, of course, the other option, we allow a lateral entry or transfer. Kung na-miss nila yung entry point ng grade 7, pwede pang makapasok sa NAS at grade 8. Okay. Coach, itong isang mabigat na problema, yun sa National Science High School, naintindihan natin, localize yung so nasa community talaga sila, they can go home, except yung sa central office, sa main campus, they can go home pag gusto nilang ma-access yung kanilang mga magulang, Ito wala, nasa Clark City sila and they're coming from all over the country. So, paano yung mga magulang nitong mga batang ito? Can they visit them once in a while? Yes. Yes po. The parents can visit anytime. We encourage them actually to have a normal social life as well. So, yung mga ibang parents na gusto sunduin yung mga anak nila during weekends, swerte, syempre yung mga nakatira nearby sa Central Luzon o kaya NCR,
And they fetch their children during the weekend, pwede naman yon. And then some students who have guardians, other relatives, pwede rin silang umuwi with and some with foster families. We do have our dormitory parents and dormitory managers on call 24/7. So laging may taong nakabantay sa kanila, including there's always a nurse stationed at the Athletes Village po. And our student athlete support services are always ready to assist our student athletes. Malaking factor nga yung transitions nila and how they build resilience through these transitions. Galing silang iba-ibang probinsya ng Pilipinas, and then magsistay sila sa dorm with new faces, and so we try to have peer support also, yung mga kapwa nilang estudyanteng atleta, nagiging kuya at ate nila, to try to make them feel at home. We try to be, responsible second parents to them as well, no? Whether they're at home or in school, and try to make their stay a pleasant one. Pero hindi mo maiwasan talaga na hanapin nila syempre yung comforts of home, kung saan man yon. So we also have internet connectivity naman dun sa Athletes Village so that they can always connect to their families also. Okay. Sir Bong, online. Coach Bong, ang pondo ninyo nanggagaling sa DepEd o nanggagaling sa may separate allocation from GAA? Po. GAA talaga? Yes po. So because we were created with the Republic Act 11470 at may sariling itong IRR, we draw from the national budget, pero kami po ay attached agency of DepEd, just like the National Museum, yung Children's Television, and I think the National Book Club, the Philippine High School for the Arts. These are all attached agencies to DepEd. Okay. So pagdating ng budget season, we are all together in the House of Representatives or in the Senate with a representative or sponsor that covers DepEd and all its attached agencies. Coach Bong, meron ba kayong foundation attached to the academy? Kasi as a government institution, Wala pa po. Baka pero mahirap. pwede kami magkaroon. Oo, kasi baka mahirapan kayong tumanggap ng donation or mga grants coming from private sector. So, siguro pinakamaganda may foundation na naka-attach dito para doon nila i-channel yung pondo. Kasi ngayon nakikita natin maraming private sponsors ang sumusuporta sa mga athletes natin. Pero pagdating na sa price, wag naman ganun. Paano magiging kampiyon? Paano magiging magaling yung bata? At paano nyo mabibigyan ng milyon-milyon mga prizes kung hindi natin sila i-develop? So dapat ang pagpupondo ho sa kanila from the stage na nagdi-develop pa lamang yung kanilang skill. Gaya nitong ginagawa nga ng NAS, nakakatuwa na na may ganitong pasilidad ho tayo at par with other countries, di ba? Although kukonti pa lang yung 200 kung pag-uusapan natin, di ba? At least moving forward, baka ito yung magandang pagkakataon, kaya lang baka naman so when are you putting up a foundation, Coach? Thank you po. No, I think we may already have a trust fund, no, but we already are able to accept donations. So most of the donations we receive are in kind. In kind po, no. So we have donations coming from Pocari, halimbawa Pocari Sweat for our hydration needs. Yung mga aming sport drinks come from Pocari. We also have donations coming from Nestle Philippines, Milo. And then the MVP Sports Foundation also donated items to our first batch of students. And iba-iba po. Meron din kaming some transportation provided by Victory Liner. And we have apparel donated by Hollow Rock. And meron din po kami natanggap na donation before of insurance during the
online modality po. Oh, pero more than the in kind, ano ho, syempre yung ibang mga future needs, halimbawa lalaban na sa international competition, di ba? At iba pa hong mga benefits, halimbawa nung mga teacher, ano, tsaka nung mga staff na tumutulong ho dito, di ba? Nangangailangan din po ng dagdag ng ayuda. Yeah. Para ho doon sa mga generous donors ho natin, eto, may National Academy of Sports, ano ha, na po pwede ho nating tulungan para makapag-develop po tayo ng mga heroes pa sa larangan ng sports. So, mga kailang Olympics ang tinitingnan natin para magsabak ng unang team natin, Coach? Ang unang-unang tinatarget po namin ay sana meron po kaming mag-qualify sa Youth Olympics. Kailan yon? Itong Youth Olympics will be in Senegal, I think in 2026. Uy, malapit na. 2026. Opo. Opo. So we are, of course, thick in training, and also now with the start of the classes, we're trying to make sure they transition and adjust to their new campus, their new surroundings, ito yung new batch, and then for the other continuing students, for them to already focus on what they can do and look at their calendar, kasi meron iba-ibang mga calendar of events ang bawat sport. And it's year-round activities for our student athletes depending on their sport. Sa December, alam naman natin that the Philippine Sports Commission will host or they organize the Batang Pinoy, which is an LGU-based competition nationwide. And I think the host this year will be Puerto Princesa, Palawan, if I'm not mistaken. And then the next Palarong Pambansa will be earlier po. It will be in May next year. And I think the host will be Ilocos Norte po. Pero sa Senegal, ano ba yun? Pre-qualifying round ba yun for 2028 Olympics? Hindi Youth Olympics naman po yun. Kaya nga. Youth Olympics naman po yun. Hindi yun, ano yun? So they usually have their Youth Olympics on opposite ng Open Olympic, Summer Olympic cycle. So kung ang Olympic cycle is 2024 to 2028, so yung kalagitnaan nun, 2026, dun yung Youth Olympics. Olympiad. Okay. Opo, para sa mga youth yun. And then we have a few na hopefully, they're tinitingnan na sila ng ating mga national sport associations to be cadets or part of the junior national program. A few here in taekwondo, a few in aquatics or swimming. And now we have some of our students being invited also to try for badminton and table tennis. Lalo na the Philippines hosted World Table Tennis Youth Contender Tournaments twice already. So nakapag-send din kami ng aming mga paddlers to compete there, and some of them did very well to reach the round of 16 and then the round of 8. So some of our NSAs are already eyeing a few NAS students to join the youth or the cadet pool. Okay. Coach Bong, from time to time makikipag-ugnayan kami. Feel free to call us up also kung meron kayong mga announcement na gustong iparating o mga gustong pasalamatan ng mga kind-hearted individuals dyan na gustong tumulong sa sports development ng Pilipinas. In the meantime, eto may problema na tayo. Saan daw po sila pwedeng tumawag para doon sa mga interesadong mag-enroll? Well, we have a website, and we also have our Facebook page. No, sa Facebook page ang pinaka madalas naming ugnayan sa mga sa publiko, no. So we have our National Academy of Sports Facebook page, and then yung aming admissions is Nascent SAS. Usually our Nascent SAS admission cycle begins sometime in November. Wow, malapit na. At ito ay tumatawid ng until around March. Okay. Of the year to April. Okay. So they are given a number of months to know about the application process and how they can join the NAS and apply. So doon din lahat ng mga forms downloadable, lahat po yan. All announcements also are there.
Okay. Coach Check out Bong. our Facebook page. Apo. Coach Bong, thank you for joining us, and good luck and congratulations at good luck din ho doon sa ating mga atleta, ha? Sa mga young athletes na yan. Thank you for joining us. Thank you, Kong. Apo, ingat po And kayo. happy birthday, tama po ba? 48 years old na po ako, hindi na po pwede sa Olympics. Hindi, pwede pa. 61 years old ngayong ibang lumaban sa Olympics eh. Oo, kaya... Opo. Oo, Kaloy, mag-ready ka na. May makakalabang ka na dito sa Pilipinas, ha? Magaling din ako sa floor exercise, coach. Baka akala mo, ha? Oo, gumagamit kami ng ng smart floor wax. Thank you, Coach Bong. Maraming salamat. Magandang umaga po. Thank you so much for inviting us. Thank you. Magandang umaga po. Thank you. Ang mula po sa Office of the Executive Director ng National Academy of Science and National Academy of Sports, si Coach Emil Bong Arroyo, na 200, Ba, marami-rami yun, ha? Malaki-laki yung pag-asa natin sa mga future Olympics, ha? Maganda umaga, Pilipinas! Oo nga, di ba? Sige, hanap buhay na muna. 5:29. San Diego, California. Kumusta na po kayo? Dapat paghandaan po ng ating mga Midnight Singers yung kanilang nalalapit na, very close ng konsyerto dito po sa Pilipinas, dyan po sa Philippine Arena. Ayan, ha? Oo, kaya Sir Manny, pagaling ka, ha? Tsaka Ma'am Loy, ha? Maganda umaga din po kay Sir Art, kay Ma'am Linda, kay Ma'am Lloyda, at tsaka kay syempre, kay Boss Jun Yambao, at muli, happy 60th anniversary sa Land Bank of the Philippines. Ayan, ha? 61 years old na pala ang Land Bank of the Philippines. Oras ho ay 35 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Anytime po pwede naman ho tayo mag-take ho ng Ultabayo. Ano bang Ultabayo? Ang Ultabayo po ang postbiotic clay with Lactococcus lactis strain plasma na inaral po ng mga dalubhasa sa Japan. Mahaba-habang clinical trial po ang dinaanan nito. Ang bawat kapsula ng Ultabayo po ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Hindi po yung kwento ko, Chair, duman ho sa mahabang clinical trial. Ha? At pagpasok ho ng postbiotic po sa ating katawan, ina-activate ito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan, ha? Yung po naman yung nag-activate ng commander ng ating immune system para maitaboy po ang mga toxin sa ating katawan. Kaya habang tayo po ay natutulog, gumagana ho naman ang ating immune system, itinataboy ang mga toxins para magkaroon tayo ng magandang tulog. Pero syempre, pagka magandang tulog, may sapat na lakas tayo sa kinabukasan. Kaya para ho doon sa mga namumroblema sa puyat, pagod at stress, mag-Ultabayo. Para sa kinabukasan, meron tayong panibagong sigla. Kung may mga tanong pa ho kayo, mag-text po sa 0917-110-6580. Ang Ultabayo po ay available sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang galing po sa Tiaxos Ventures. Ito rin po ay available sa Mercury Drug, Pasmed Pharmacy, Amesco Drug, John's Pharmacy at Curamed. Tandaan, ang Ultabayo ang kauna-unahang postbiotic food supplement na aprobado ng Food and Drug Administration at halal certified. Mahalagang paalala, ang Ultabayo hindi dapat gamitin panggamot at hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Dr. Kim Tan ng Lucena, magandang umaga. Magandang umaga din po kay Mayor Sene Mendoza. Ang malakas promo ay nasa may Blumentritt Market sa Maynila. Lakasan nyo ng yung mga radyo at nag-iikot na dyan si Sherwin Alparo. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ibinasura ni House Constitutional Amendments Committee Chair Rufus Rodriguez ng Cagayan de Oro ang resolusyon na naglalayong amyendahan ng political provisions ng konstitusyon para humaba ang termino ng mga kongresista. Ayon kay Rodriguez, ang Kamara de Representantes sa ilalim ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ay nagsusulong na maamyendahan lamang ay mga economic provisions. Ang pahayag ni Rodriguez sa reaksyon sa resolution of both houses number 8 na inihain ni Ilocos Norte Representative Angelo Barba na naglalayong gawing 5 taon ang termino ng mga kongresista mula 3. Sa ilalim ng panukala, gagawin na lamang 2 ang magkakasunod na termino ng kongresista o kabuuang 10 taon mula sa kasalukuyang 3 termino o kabuuang 9 na taon. Binuhay naman ni Senator Amy Marcos ang panukalang gawing hybrid ang midterm election sa susunod na taon. Idiniin ni Senator Marcos na kailangan ng hybrid election system o yung pagpapatupad ng kombinasyon ng manual at automated voting and counting.
Ayon kay Senator Marcos, may tiwala ang mga botante sa mano-manong bilangan ng mga boto. Nakakatakot kasi niya kung iaasang lahat sa makina ang botohan at bilangan, lalo na kung bulilyaso naman ang mga ito. Paliwanag ni Senator Marcos na nakukontento at nawawala ang agam-agam ng mga botante kapag ang mga guro ang nagbibilang ng kanilang boto. Sinabi pa ng chairman ng Senate Committee on Electoral Reforms na maski ilang highly developed countries ay bumabalik din sa manual counting dahil walang conclusive actual vote count evidence sa automated elections. Nakahanda naman ang Commission on Elections na magsagawa ng pilot implementation ng hybrid elections sa piling lugar. Hindi ko naman tinututulan yung automated. Ang sa akin lang, sana hybrid. Ibig ko sabihin, may manual count sa presinto. Kasi di ba sa atin, pag nagbilangan ng boto, parang piyesta, lahat nanonood. Tama, kasi gusto mo malaman kung ano nangyari, di ba? Sinusulat sa blackboard. Oo. Nasa blackboard, tapos tinatara-tara ng mga teacher, di ba? Yung mga BEI. Lahat tayo nakatutok doon. Nawala na yun. Maganda yun kasi may tiwala yung tao, isa. At ikalawa, may katibayan pag nagsampa ng protesta. At least, hindi yung automated, 100%, sinubo mo yung balota mo sa makina, tapos yung makina, dire-diretso, magpo-produce ng returns, pagkatapos itatransmit. Parang nakakatakot parang puros machine. Samantala, Magandang umaga, Pilipinas! ang Vice President ng Luzon Pork Producers Federation, kasama na natin si Congressman Nick Briones, President din po ng Agricultural Sector Alliance of the Philippines o AGAPA. Kong Nicky, magandang umaga po sa inyo. Ay, magandang umaga. Opo. Angel, at magandang umaga sa lahat ng iyong mga taga-subaybay. May bibili na nga daw pong bakuna laban po sa ASF at ang mauunang gagamitan nito dito sa may bandang Batangas dahil sa matinding problema. Tukoy na ba kung saan yung mga area na paggagamitan nito, Kong Nicky? Meron kasing 6 na bayan. Una yung bayan ng Lubo, Batangas, ang Rosario, Lipa, Batangas City, Lian, Kalatagan at saka Talisay. Bali 7 bayan pala ito. Pero nauna pa yung bali 8 bayan na ang tinatamaan ng African Swine Fever. At katunayan, yung isang maliit na bayan, yung bayan ng Lubo, ay meron ng mga 10 ilan? Ang kinal o tinatay or namatay. Ilang libo? 10,000. Wow! Baboy. Wow! So, kung kukumputin mo yon, kung ang isang partner 20,000, kung walang sakit, naabot ng 20,000, ay 200 million yon sa isang bayan. Halos 8 bayan na ito. Alam naman ng lahat na ang Batangas isa sa pinakamaraming napoproduce na baboy na dinadala dito sa amin. Kong Nicky, kumusta ngayon yung mga magbababoy na yun? Ano naman, kinakaya naman nila yung stress na dalahunong ASF? Talaga, pag tinamaan ka ng ASF, yung lahat ng puhunan mo, dala Kaya nga Kaya talagang may nag-iiyak, pagkulupasay. Ganun katindi ang tama na African Swine Fever. May dumating bang ayuda? O meron ho bang suporta man lang o kahit pa siguro? Kasi although ito na naka-insure naman sa ang tawag dito, PDIC. Wala namang wala na. Inalis na yung dating nagbibigay ng 5,000. Yan naman talaga ang unang naging dahilan kung bakit ang bilis kumakalat dahil yung siyempre at mga mag-aalaga pagka wala kang ayuda makukuha hindi mo agad dinideklara na may tama at tago mo muna. Malaki ang posibilidad na ipinupuslit pagka kayang ipuslit. So yan yung mga binebenta. So yan yung dahilan din kung bakit napakabilis ang
paglaganap ng sakit. Oo. Pero teka muna, kayo confident kayo, Kong Nicky, dito sa bakunan darating, yung bibilhin ng gobyerno? Confident kayo na yun hindi na magiging kasi may mga naunang babala kasi na nagka-problema nga ang Vietnam. Yan yung ABAC, yung dali sa Vietnam na hindi ng ating pumasa. Oo. Sa DIP, itong Food and Drug Administration sa Asabai. So, ang pagkakaalam ko, Angel, ay epektibo ito pagdating doon sa piglets at up to patiner. At katunayan, si ASEC, Dr. Dante Palabrica, ay kausap ko dahil marami nga mga bakuna at tulong dito sa lalawigan ng Batangas. Sinabi naman niya na kailangan lang ay mag-declare ng state of emergency or calamity ang isang bayan at mag-request kung ilan ang kailangang bakuna at siya ang Pero napakaliit. Sinasabi ni ASEC na Dante na 10,000 doses lang. Maliit isang bayan lang, kulang na yun. Kulang na yun, oo. Sa lalong madaling panahon, bumili na. Ay yung initial na 600,000 doses ay ma-procure at yun ang kaagad na may roll-out. Lalo-lalo na nga dito sa lalawigan ng Batangas. Sabi ho ninyo piglet. Ilang months old na piglet ang pinag-uusapan natin dito? Yung nawi na ito hindi na yung sumususo, dapat yung nawi na. So mga ilang linggong, mga ilang days na piglet ito? Pagka winawalay ay mga 28 to 1 month. Okay. So palagay ko pwede na dyan hanggang doon sa patiner. Ang patiner, pinibenta yan mga 6 months old. Paano yung saw? Paano yung inahin? Yun ang advice. Initially ay gamitin sa piglets to patiner. Ito to na ang kailangan talaga mabigyan ay yung mga saw. Inahin bulugan. Dahil medyo may dati yan talaga ang unang tinatamaan. At pag yan ang tinamaan, hindi tayo makakapag-produce ng mga piglets. Oo. So, medyo malaki talaga problema natin dito sa African Swine Fever. Hopefully, yun man lang sanang para sa backyard na piglets to patiner ay mabigyan ng libreng bakuna. Sabihin, paghandaan. Hindi yung bayan-bayan lang ang mag-declare ng state of emergency or calamity, kundi itong nationwide. Buong industry. Para yung mapaglaanan ng sapat na pondo ang lahat ng backyard, maaari nga lahat yung populasyon ng baboy ng mga 9 million. So kung 9 million times 600 pesos, ang kailangan mong ilaang pondo malaki ay 5.4 billion pesos. So kung gusto natin na mailibre lahat, ito na may talagang talo pa ang tinamaan ng bagyo Ontoy o Arena sa laki ng pinsala na inabot ng mga bababoy, abot na 150 billion pesos. As we speak, Ilan? 150 billion? Oo, yan ang mga estimate natin na nawalang halaga sa ating mga magbababoy. Nung una nadidinig natin yung malalaking bankrupt ay may mga nagpapakamatay pa dahil siyempre ang buhay napakatagal. Lumaki. Tinamaan ka nito at African Fever ay ubos yung buong kabuhayan mo. Okay. Anyway, sige. Kung may utang ka. Ganun nangyayari. Kaya kailangan talaga matutukan to at sige, kukulitin ho natin ang DA doon ho sa inyong suggestion na dapat i-ready na yung pambili. Malaki-laki din, 5 billion mahigit ang aabutin. Kong Nicky, thank you Thank you for joining us. Magandang umaga po. Maraming salamat, Tom Angel.
Happy birthday. Salamat po. Thank you. Si Kong Nicky Briones po ay Vice President ng Luzon Pork Producers Federation of the Philippines. Maganda umaga, Pilipinas! Trabaho Party List pasok naman sa top choices ng taong bayan ayon po sa survey. Detalye na balita mula kay Idniel Parosa. RH52 Idniel. Concern ng taong bayan ang inflation at di kalidad na trabaho, mga advokasiyang bit-bit ng trabaho party list na pasok din sa top choices ng publiko batay sa pinakahuling survey. Ayon kay Attorney Filemon Javier, tagapagsalita ng trabaho party list, sinusulong nila ang mga solusyong magpapalakas ng ekonomiya, magpaparami ng mamumuhunan at magbibigay kasanayan para sa mga skilled worker. Git ng abogado, hindi kasi dapat nakadepende lamang sa wage increase ang pagtugon sa pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilyang Pilipino. Ito ang dahilan kung bakit nakikita ni Javier ang pangangailangan ng mamamayan ng representasyon gaya ng trabaho party list sa Kongreso. Batay sa survey na isinagawa mula June 23 hanggang July 1, kabilang ang trabaho party list sa mahigit 20 grupong pinupusuan ng mga botante. Suportado ito ng humigit kumulang 1 milyong Pilipinong interesado sa panatag na hanap buhay. Bukod sa taas sahod, isinusulong din ng trabaho party list ang non-wage benefits upang mapabuti at maging disente ang buhay ng Pilipinong manggagawa. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! 49 makalipas ang alas 5 ng umaga. Umaga, Pilipinas! Yun! Star Wax pala ang ginagamit ng mga gustong maging champion sa floor exercises. Hindi namin nabutan Star Wax. Nung nagpa-practice kami maglinis sa mga room noon. Ano lang kami, yung kandila na pinatutunaw. Ako hindi dahon ng saging. Pero kung bibili ho kayo ng mga bahay dyan sa St. Monique Balay, nako, malupit pa ho sa Star Wax, kasing lupit din ho ng Star Wax ang kintab ho ng inyong mga saig. St. Monique Balay, the most prestigious project in Banangonan, Rizal. Meron ho silang newest model townhouse ngayon, yung Bianca. Puntahan ho ninyo, makita ho ninyo yung ganda. A 2-story house with balcony at lot area po ay 45.5 square meters with 2 to 3 bedrooms. Through Pag-ibig Financing po, pwede ho nyo ito ma-avail ng less than 20,000 pesos a month. At 30 years to pay. Tawag po kayo sa 0917-719-7908 para po sa karagdagan detalye. Yung bang pagkagising mo nature kagad ang sasalubong ho sa iyo. Yan ho ang ibinibigay ho sa inyo ng St. Monique Balay. The most prestigious project ngayon sa Binangonan, Rizal. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, teka nga pala, meron ng winner tayo sa ating malakas promo. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good morning, Sherwin! Happy birthday to you! Happy birthday to you! O, diba? Maraming salamat. Maraming salamat, Katunying. Ang mga taga Blumentritt nagsasaya ngayon dahil birthday mo, Kuya Angel. At napakaswerte dahil meron tayong nahuli na nakikinig at nanonood sa programa mo na Magandang Umaga Pilipinas. Tatay, magandang umaga, pangalan niyo po? Noel Monteagudo po. Tatay Noel, pakita mo yung cellphone mo. Kasi nung dumaan kami din sa may Felix Huertas, pinakita niyo sa amin na siya'y nakatune in sa DZRH. Ba, talaga na? Oo. Naka-live sa kanyang cellphone yung DZRH. Kaya naman, bakit nakikinig ka tuwing umaga? Kumbaga parang libangan ko na po kasi sa umaga to dahil kasi bata pa po ako, di si Alvin sa po nakikinig ko, yung J-Tarok, Ray Langit. Wala pa ako nun.
Oo. Noong unang panahon hanggang sa panahon ni Angelo Palmoni. Oo, kung Angel, happy birthday po pala. Thank you. Pero hindi ko naman kabats si Dr. Joe Taroco. Si Sherwin ang kabats noon. Congratulations. Sige. Nagulat kami kasi pati pangalan ng programa mo, alam na alam niya. Di ba? Magandang umaga Pilipinas. At sino paborito mong announcer pag umaga? Siyempre po, si Kong Angel, para siya po yung pag-iisip niya talaga sa umaga. Dahil pag-iisip si Kong Angel at birthday ni Kong Angel, meron kang 1,000 pesos! Ay, maraming salamat po. At muli po, happy birthday po ulit. Thank you. Dahil mag-uulan, magdamag, Kuya Angel, pero ngayon, medyo tumila-tila na yung ulan. Meron siyang Diesel H umbrella. Yan. Ay, salamat po. Diesel H umbrella, at saka syempre, pamalit na Diesel H t-shirt. At meron ka pang grocery bag mula sa DZRH. Gusto mo po ito. Napagaganda ng gising ko. O diba? Pag nakatutok ka sa Magandang Umaga Pilipinas, maganda gising. Maganda po ang gising ko. Dahil may swerte, di ba? Opo, napakaswerte ko. Napakananginginig ako Pero saan po yata itong nangyari sa buhay ko. Diba? Pero sulit, di ba? Kaya naman sa mga nice manalo ng 1,000 pesos, tumutok lang sa DZRH Mas Malakas from ours number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Susunod na ang 2x2. Parang alam ko kung saan galing yan, Katonying, thank you, Ayan, your greetings are good at wala naman ko ibublow dyan. Napatingin din ako Thank you. Pagpasensyahan nyo na lang yung pag-nihanda ni Canton Ting at saka ni Ka Jerry dyan, pagsaluhan niya. Yan yung ka-generous yung dalawang kaibigan natin, Ganda naman yan, Matutunaw ba to? Kakainin na natin. Pina-order mo ganyan design sa Happy Meals? Customize yan, Pero pwede ka magpa-customize. Kakita ko ninyo. Promote na natin, baka sakaling mabigyan tayo ng sila. Thank you. Salamat. At overtime na ako. Susunod na po ang 2x2 at ang ACS Balita, magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay mula po sa isang rabbi, si Abraham Joshua Heschel. Sabi niya po, "When I was young, I admired clever people. Now that I am old, I admire kind people." Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Carbosys